So yun no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, medyo late na nga po itong topic natin ngayon, pero worth it pa rin naman pag-usapan. Kasi kahapon nga po, nag-decide na po yung COMELEC para po i-disqualified itong Smartmatic. So ito, basahin muna natin to dito. No? So sabi dito, breaking, the Commission on Election has disqualified technology provider Smartmatic from participating in all COMELEC procurement. Chairman George Garcia announced. So kaya ako lang naisipan na gawan ng content ito kahit na medyo late na. Kasi ito rin po yung pinangako dati ni dating Pangulong Duterte. Yan. So kung makikita nyo po yung date dyan, yan po ay May 31, 2019. So ang sabi nga po ni dating Pangulong Duterte, no, Duterte tells COMELEC dispose of Smartmatic. Pero alam naman po natin mga ka-Streetwise na hindi naman po nangyari ito kasi nga po nagamit pa rin naman yung Smartmatic nung huling eleksyon nung 2022. So ngayon, ito na ngayon. So ano ba yung reason kung bakit nga disqualified itong Smartmatic? So base po sa COMELEC, so ayan na, yan statement yan ng COMELEC. So ang sabi dito, COMELEC disqualify ang Smartmatic sa bidding sa 2025 automated election system alinsunod sa plenary powers o otoridad na pinagkaloob ng saligang batas. So ito nga yung reason. Ngayong araw, 29 November 2023, ay nagdesisyon ang Commission on Election na disqualified ang Smartmatic na sumali sa competitive public bidding para sa 2025 automated election system alinsunod sa plenary powers o otoridad nito na pinagkaloob sa saligang batas bilang nag-iisang ahensya ng gobyerno na inaatasan na ipatupad at pangasiwaan ang lahat ng mga batas at regulasyon kaugnay sa eleksyon. So ang sabi dito, ang desisyong ito ay bunga ng bigat ng mga katanungan at pagdududang ipinukol sa Smartmatic na nagdulot ng pag-aalinlangan sa integridad ng procurement ng AES na ginamit noong 2016 national and local election. Hindi rin maaaring ipagwalang bahala ng COMELEC ang kasalukuyang pagsasakdal ng gobyerno ng Estados Unidos laban sa COMELEC, laban kay dating COMELEC Chairman Juan Andres Bautista. So mga kababayan, malinaw naman po yung sinabi dito ng COMELEC na ang pinaka-reason talaga kung bakit hindi na nila sinali yung Smartmatic kasi nga po, dun nga po sa kaso, meron itong kinalaman dun po sa kaso na ipinataw ng Amerika kay Andy Bautista. Dahil nagkaroon nga raw po ng bayaran ang Smartmatic at saka ang COMELEC noong mga panahon na yon. So ang kinita nga pong pera, di umano ang kinita nga daw pong pera ni Andy Bautista sa Smartmatic ay ginamit daw po para sa money laundering. So ayan ang pinaka-reason. So doon po sa mga tatanga-tanga na sinasabi na kaya tinanggal ang Smartmatic kasi nagkaroon ng dayaan noong 2022, so katangahan nyo yan. Unang-una, kailangan nyo muna patunayan yung mga ganyang klaseng mga aligasyon. So ngayon mga ka-Streetwise, ang nakakatawa ngayon, si Glenn Chong. So kasi ang sabi kasi ni Glenn Chong, no, ito October 10, 2023, ang sabi ni Glenn Chong, order kasi ni Lisa Marcos na siguruhin na Smartmatic pa rin ang gagamitin sa 2025 election upang walang sagabal sa kanyang paghahari sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo tanga na lang po talaga, no, tanga-tanga na lang po talaga ang mga naniniwala kay Glenn Chong at saka kay Maharlika. Kasi mga kababayan, ito yung pinagkalat kasi nila na kaya daw ayaw palitan ni PBBM ang Smartmatic kasi nga daw po gagamitin daw ang Smartmatic para sa dayaan sa 2025 election at saka sa 2028 election. So ngayon, kabobohan na to. Fake news na kaagad ang sinasabi ni Glenn Chong dito. So paano ngayon gagamitin ng Smartmatic para sa pandaraya sa 2028 election at saka sa 2025 election, disqualified na nga. So ngayon, hindi lang dadaanan ko lang to, no? So ngayon, ang palusot ngayon ni Glenn Chong, ito no, sabi ni Glenn Chong, pag-usapan namin ni Maharlika ang disqualification ng Smartmatic at ang tatlong variants
ng Plan B ng sindikato mamayang hapon, November 30. So mamaya, hindi ko to panonoorin kasi wala namang kwenta to, sigurado naman eh. So sabi dito ni Glenn Chong, di ako kumbinsido sa drama ni George Garcia. May Plan B1A, may Plan B1B, may at Plan B B2. Ang daming alam ang putang ina. Hindi nga, di ba? Palpak na yung una eh. Palpak na yung sinasabi niya, so ngayon nagpapalusot na lang. So ngayon mga ka-streetwise, ang gusto ko lang din i-point out dito, na ito po yung pinangako po ni dating Pangulong Duterte, na tatanggalin nga raw po yung Smartmatic kasi nga, meron daw pong dayaan, ginagamit daw po sa dayaan, na which is ang sinasabi ko naman dito, kung meron naman talagang dayaan sa Smartmatic, sana napatunayan mo na. Sana bilang isang presidente, 'di ba, dapat nung presidente dapat si Digong, dapat napatunayan niya na meron talagang dayaan ng Smartmatic para maging grounds para hindi na nga po gamitin. Problema, ang ginangaw nga po ni Digong nung 2019 na papalitan nga raw po yung Smartmatic kasi ginagamit sa dayaan. So ibig sabihin nun, wala siyang nakitang dayaan. Kasi hindi niya napatanggal eh. Kasi mga kababayan, no, hindi ko sinasabing walang dayaan sa Smartmatic. Ang sinasabi ko dito, walang nakita si Digong na dayaan. So, posible pa rin may dayaan sa Smartmatic, posible pa rin, pero kailangan natin patunayan yan, di ba? So, ngayon, ang pinapangako dati ni Digong na tatanggalin yung Smartmatic, nagawa na po sa panahon po ni PBBM. Well, abangan natin ito, no? Kasi alam natin, pwedeng magkaroon ng circus ito, hindi natin alam. Malay nyo, di ba? Bantayan natin to, baka makalusot yung Smartmatic dito. Kasi may posibilidad pa rin. Ako naniniwala pa rin po ako doon, di ba? So ngayon, panoorin muna natin itong sinabi nga po ni Digong noong 2019. Okay? Sige. I would like to advise COMELEC now, hindi ko na lang hintayin dispose of that Smartmatic and look for a new one that is free of fraud. Kasi ang liberal, sabi nila, nadaya sila. Ako, sabi nila, nadaya rin. And you know, it's creating an environment of hostile attitude against that Smartmatic. You have 3 years. Kakatapos lang ng eleksyon. Palitan na ninyo. Kasi it is no longer acceptable to me, to the people, and even to the congressmen who are here. Anything that promotes cheating, why are you insisting sa Smartmatic? Because bidding? Kaya yung bidding, alisin talaga ninyo yan. I'm telling you. Yung boto ng Pilipino hindi na bibilang ng totoo. So, live man ito ngayon. Sinasabi ko na sa inyo, ang tao ayaw ng Smartmatic. Makita nyo mga kababayan, di ba? Pinalakpakan ng mga tao ito. Malamang pinalakpakan nyo rin tong speech na to. Pero ang nangyari dito, naging pabida lang dito si Duterte. Pinalakpakan siya, wala naman siyang ginawa. Kasi ang sabi niya, kasi ito yung pinupunto ko dito, di ba? Ang sabi niya, nagkakaroon daw po ng dayaan, di ba? Ayan daw po ang perspektibo ng mga tao sa Smartmatic. So sana, ginawa niya ng paraan na mapatunayan niya na nagkaroon talaga ng dayaan gamit ang Smartmatic para magkaroon ng grounds para hindi na gamitin. Pero ang problema, noong 2022, nagamit pa rin po yung Smartmatic. So ibig sabihin nun, technically, walang nakitang dayaan si Duterte. Pero ito mga ka-streetwise, no, ito, maganda kasi ito kasi at least ngayon, nagkaroon ngayon ng grounds ang COMELEC para i-disqualify nga po yung Smartmatic. Isipin yung mga kababayan, di ba? Yung tinatawag nilang weak leader na si PBBM dati, ngayon po is nakikita ngayon natin na sobrang magkaiba. Yung style nga po ni Duterte at saka ni PBBM. Hindi maganda mag-compare pero masarap mag-compare. Kasi makita naman po natin na si Duterte puro salita lang, walang gawa. Pero si PBBM napaka-minimal magsalita. Pero dun ka matakot sa mga taong bihira magsalita. Siguro, agree naman po kayo doon. So, kayo po mga ka-streetwise, no? Ano po mga sabi nyo nga po dito sa pag-disqualified nga po ng COMELEC sa Smartmatic? At
Okay ba sa inyo ito? Agree ba kayo dito? At ano masabi nyo nga po dito kay Glenn Chong? Pahiya eh. Walang yan. So yun lang po, no? So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.